without the power, without the grace of God, ay hindi po tayo makakaunawa patungkol sa kanyang salita. Ama naming Diyos, salamat muli sa iyong kabutihan at katapatan sa amin, O Diyos. Salamat po na kami pinagsama-sama mong muli sa araw na ito upang mag-aral bago po ang aming oras at kami po ay nananampalataya, O Diyos, na ikaw ang patuloy na sa amin na magtuturo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Quiet our hearts once again. Forgive us, cleanse us, and purify us, Panginoon, upang wala pong makahadlang sa anumang bagay, O Diyos, na marinig namin sa iyo. Ama, salamat po sa iyong kabutihan, duwalhatiin at purihin, nakilain at sambahin, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Akin lamang pong ilalagay yung aking timer. Yan, para alam po yung aking time. Overtime. Okay, praise God. Okay, so hahabol naman siguro at umaangat na ulit yung ating mga number of participants. So tayo po mag-umpisa. Anyhow, magkaroon muna tayo ng review. Ang nakaraan, sabi nga sa drama, nang mabalik si Utoy na nagsisisi matapos malusta yung kanyang minana o kanyang namana at i-convert niya ito sa cash. Di ba? Remember, I told you kung paano niya ibinenta sa malayong lugar. And then, nung malustay na, nagsisi at bumalik sa kanyang ama, tinanggap siya, binigyan siya ng 3 bagay, robe, ring, and sandals. And like what I've told you last night, napakalaki ng significance o symbolizing these 3 things. Di ba? Tanda ng pagpapatawad at pagtanggap muli sa kanya ng kanyang ama. Nagkaroon sila ng reception sa kanyang pagbabalik. Subalit ang dapat na assistant host, ang kanyang kuya. Si kuya na laging kasama ni tatay, sa totoo lang, hindi niya alam o hindi man lang siya naabisuhan na meron palang celebration sa kanilang bahay. Bakit po? Kasi makikita natin yan sa verse as we go on. Anong ibig sabihin nun? Pagpapakita na alam ng ama na katulad ni Bunso, nung una, si Bunso ay umalis, itong si kuya na kahit kasama niya ay walang pinagkaiba kay Bunso. Dahil kung ang tatay ay talagang sabi nga ay may ganap at tunay na relasyon silang dalawa ng kanyang anak na panganay, sasabihin niya na, anak, dumating yung kapatid mo, maghahanda tayo. Pero hindi. Wala siyang oras at panahon na banggitin. Ibig sabihin sa kanya, ibig sabihin ito ay maging itong si kuya ay kagaya ni Utoy. At makikita natin si kuya. Ha? Makikita natin. Well, si kuya at saka si Bunso ay pwede nating sabihin na silang dalawa ay malayo sa ama. Pareho silang malayo. Si Utoy na literal na nagpakalayo-layo at nagpakasama-sama. Right? At si kuya daw nasa bahay ni tatay ay symbolically ay sabi nga natin ay malayo rin. Marahil ay mas malayo pa sa pinuntahan ni Bunso. They are alike in many ways. Those same source of life. Tama, right? Yet both of them are sinners. Pareho ang hangad lamang ng dalawang ito ay yaman lamang ng ama. Daman na lamang at magkaiba sila ng paraan. Si Bunso, gusto niya yung kanyang mana agad-agad. Pero si kuya, suabe. Dahan-dahan. Marunong siyang mag-antay. Sabi nga. Pero ang purpose, still the same. Kung kaya nakita natin dito ang dalawang uri ng makasalanan. Yung isang uri ng makasalanan ay yung irreligious. Yung talagang nagpakasama-sama. Sabi nga natin externally ay nakita natin na buntot na lang at saka sungay, sabi niya, ay demonyo na. At yung isa naman ay isang uri ng makasalanan na very religious. Na katulad ni kuya na nasa bahay ni tatay. Yung isa ay immoral dahil puro immoralidad ang ginawa. Sabi nga ay nilaspag ang pera sa mga hostess o sa mga burikat, sabi nga. Yung isa naman is very moral. Yung isa ay malayo. Samantalang yung isang very moral, you can see it externally na napakabait, ay napakalapit.
Yung isa talagang publicly nagpakasama-sama, pero ang isa nire-respeto, right? Ang layunin, ang nais, nasa loob. Hypocrite. Sabi nga ay baka member pa ito ng kung ano-anong Lions Club, Knights of Columbus, kanya. At sa ating pagpapatuloy, I'm not against that. Wala akong sinasabi dyan na yan ay masama. Pero ang sinasabi ko nga dito ay marami sa atin, hindi ko po isang tabi ang aking sarili, marami sa atin ang we are so very religious, yet our hearts, our mind, our whole being is very far from our Father who art in heaven. At sa ating pagpapatuloy, lalo natin makikita kung gaano dinishonor, insulto, walang pag-ibig sa Ama ang ginawa dito sa parte na ito. At alam niyo kung sinong gumawa? Si Kuya. Si Kuya, na externally and morally, makikita mo siya na napakabuti. Kasama ni Tatay, ang sabi pa nga doon, nagtatrabaho. Kagaya ng sabi ko, pareho sa sinners, pero sa magkaibang pictures. Ngunit minahal pa rin ang pantay ng Ama at ipinakita ng Ama yan. Each of them were given opportunity to receive the Father's forgiveness, reconciliation, grace. Both of them were given a chance to repent. Both of them given a chance to have a real, genuine relationship with the Father. And lastly, they have given a chance to get an access to their wealth. Right? Maging yan ay ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pagpapatunay na kahit anong uring makasalanan tayo, bukas ang kamay ng ating Panginoon na tanggapin tayo at patawarin. In each case, what we learn is that God gives sinners the freedom, right? The free will. If you choose to sin, go ahead. You can sin whatever way you want. At yan ang pinili niya. At yan ang pinili natin dati pa. Right? Before. Bago tayo lumapit sa Panginoon. Malaya tayong makagawa ng kahit anumang bagay na gusto natin gawin. Let me tell you something. Mga kapatid, ang mga makasalanan o mga sinners, hindi na natin pag-uusapan kung pipiliin ba nilang magkasala o hindi. Hindi na yan. Dahil ang wala sa Panginoon, makasalanan na. At pagpili na lamang nila ay yung level ng kasalanan. Na kasalanan ba na talagang bulgar? Kasalanan ba na talagang publicly ay talagang karumalduman, sabi nga, kinamumuhian ng buong baryo. At meron namang mga sinners na suwabe. Right? May finesse, sabi nga. Hindi mo mabisto. At sabi pa nga ay may finesse. At ang yung iba ay sasabihin pa na mahirap na, tatakbo pa naman akong mayor sa susunod na eleksyon. Eh paano na yan, sir? Nariyan na. Ang gagawin na lang, itago mo na lang, dalhin mo sa rest house para walang makakita. Masisira ang ating image. Marami sa atin ang dating ganyan, o maging hanggang ngayon, ay ganyan pa rin. Tandaan niyo ito, ang sinners, hindi na namimili yan kung gagawa siya ng kasalanan. Natural na sa kanya, gumawa ng kasalanan. Ang pagpipilian na lamang yan kung anong level ng kasalanan ang gagawin niya. Magdadrag addict ba siya o magdadrag po siya? Pero sa dulo, pareho lang kasalanan. Mangungupit ba siya sa kaba ng bayan ng 1,000 o 10,000 o 1,000,000? Natural na yan. Subalit kahit na hindi niya gawin ang kasalanang nasa harap niya, hindi pa rin magbabago ang estado niya sa Panginoon. Makasalanan pa rin siya, ang kailangan bumalik at magsisi sa Panginoon para maligtas. Okay? At ito ang katotohanan. God loves sinners. Maging religious ka man o hindi, immoral man o hindi, outward man o inward sinning, mahal tayo ng Diyos. At lagi siyang nag-aantay sa atin. Okay? Lagi siyang nag-aantay. He offers forgiveness, reconciliation, sonship, eternal blessing. Kahit gaano tayo kasama at kahit gaano tayo kabuti sa panlabas, katulad ni Kuya, at sa loob ay punong-puno tayo ng galit, sama ng loob, inggit, at kung ano-ano pa. Like what I've said, ang story na ito mula umpisa puro kahihiyan, right?
shameful request, shameful rebellion, shameful repentance, at sa ating pagpatuloy, puro shameful pa rin. Puro kahihiyan, puro iskandalo. And we all know that the Father represents God. Si Bunso naman ay representing the penitent sinners, ang nagsising makasalanan. At alam niyo si Kuya kung ano ang kanyang representasyon. Isang hipokrito. Isang mapagpaimbabaw. Isang externally nakikita natin na parang napakabanal at napakabuti. Pero internally, siya ay isang makasalanan. Walang pinagkaiba sa kanyang kapatid na bunso nung ito ay hindi pa bumabalik sa Panginoon. So let's go. Let's proceed. Verse 25. Dumating na si Kuya sa bahay ni Tatay. Okay? Nagkaroon na ng party. Remember, we have that party. Nagkaroon sila ng party. Okay? Dumating na si Kuya sa bahay. Nagkakaroon na sila ng party. Meron na silang celebration. Maingay, masaya, may halak-hakan. In fact, nagrenta pa nga sila ng musicians. May mga sumasayaw, may mga tugtugan, maraming pagkain, maraming tao. Now, ito na ang kahihiyan. At yung reaksyon na ito ni Kuya, isang napakalaking iskandalo at kahihiyan din sa kultura ng mga Hudyo at sa kultura ng mga makasalanan. Verse 25. His older son was in the field. When he came and approached the house, he heard music and dancing. Summoned one of the servants, began inquiring what these things might be. He said to him, "Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound." Of course, party, no? Saya. Celebration. But wait. Perhaps ang sinabi ng Kuya, bakit masaya sa bahay? Bakit merong sayawan, tugtugan, at kung ano-ano pa? Bakit parang hindi ko alam? And I'm sure about it dahil yun ang unang sinabi niya sa verse. Tinawag niya ang isang katiwala at isang servant at sabi niya, anong meron? Hindi ba dapat sasabihin ni Kuya, I'm supposed to be the assistant host dahil I'm the elder brother at ako ang kanang kamay ng tatay. Pero hindi. I was not even informed na may party. Klaro, right? Not informed. Malinaw na wala siyang, alam niyo kung ano? Wala siyang relasyon sa tatay niya. Dahil kung tunay at ganap ang relasyon ng tatay sa kanya, unang-una niyang ginawa, sandali anak, sa bunso, tatawagin ko ang iyong kuya para makapaghanda. Pero hindi pinagkatiwala niyang lahat na dapat. Remember, I told you na pag nagpatay ka, pinatabang guya o pinatabang baka sa kanila nung time na yon, ibig sabihin napakalaking event. Napakalaking handaan. So, itong napakalaking handaan na ito, hindi man lang alam ni Kuya. At hindi man lang sinabi ng tatay. Imagine ka, pamilya ka, supposed to be second in command in the family. Hindi man lang nasabihan na, may party. Halika, umuwi ka na ng maaga. Why? Because there's no genuine relationship. Dahil alam ng ama, umpisa pa lamang nang hingi ng bunso ang kanyang anak, ang kanyang mana, yung parte ng kanyang mana, mula noon, alam na alam niya, si Kuya walang pakialam sa kanya at sa kapatid niya. He is the hypocrite in the house of the Father. What is going on? Bumalik ang utol, bumalik ang bunso mong kapatid na naglayas at nagpatay ng pinatabang guya ang tatay mo. At alam na natin, sinabi ko na, pag nagpatay ng malaking ng guya, ibig sabihin ay talagang big event. At ang okasyon na ito ang pinakamahalaga kay tatay. Dahil pinatay ang pinatabang guya, ito ang pinakamasayang okasyon o ito marahil ang pinakaiintay na event ni tatay. At ganito mga kapatid ang Panginoon, Diyos, Panginoong Diyos, laging may celebration sa langit sa isang kaluluwang nagbabalik loob sa Kanya. Now let me show you how the hypocrite acts. Look at the reaction of the brother, the older brother. The reaction ni Kuya. This is so important.
He became what? Angry. Aba naman, sasabihin siguro natin, aba naman, magagalit talaga ako kung ako ang kapatid. At yan din marami ng religious leaders na nakikinig. Remember the audience of the religious leaders, the Pharisees, the sinners, and the Sadducees? At mga tax collectors? Kasi natural sa kanila yung magalit. Dahil nga hindi nila matanggap na ang laging kasalamuhan ng Diyos, ng Panginoong Hesus na nagkatawang tao, ang laging kasalamuhan niya, mga makasalanan. Talagang magagalit sila. Pero hindi ang Panginoon. Kaya siya nagkatawang tao dahil sa mga makasalanang tulad ko at tulad niyo. Hindi sa mga matutuwid. And this was exactly their reaction. Anger. Magalit katulad ni Kuya. Sure ako dyan dahil ganyan din ang reaksyon ng mundo. They became angry and that is how the older son reacts. Verse 28, sige basa ulit. He became angry, maging ang mundong ito nagagalit sa ganyan. At sasabihin pa nila, ay, anong klaseng tatay? Wala yata sa bait, nagwaldas na, binigyan pa niya ng, winelcome na, binigyan niya pa ng party, tinanggap niya, hindi man lang pinarusahan. Why? Why do you think ganyan ang reaksyon ng mga religious leaders na nakikinig sa kanya at ng mga tao maging sa panahon ngayon? Alam niyo kung bakit? Because they don't believe in forgiveness. They don't believe in grace. Pero alam niyo, alam din nila ang katarungan, justice at katwiran, righteousness, no doubt about it. But what they know is, to have it, you must pay for it. Right? You must work for it. No such thing as free forgiveness or grace. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin, laging sinasabi ng Bible, ay kamatayan. At yung kamatayan na yun, inako na. Kinakailangan may mamatay. Kailangan may umako. Dapat tayo ang namatay doon. Pero inako yun ng Diyos. Inako yun ng Panginoon Jesus. It has to be earned. Sa kanila, it has to be earned. If you want to be saved, if you want to enter the kingdom of God, you have to do good works. You have to earn your place with God. Do good work to be saved. That is what they believe in. At yung iba pa nga magyayabang pa, siguro naman tatanggapin ako ng Diyos dahil marami naman akong ginawang mabuti. Kaya nga what they do, gagawa at gagawa ng kabutihan. Tama? Now listen to me before I proceed. Alam nyo, hindi lahat ng ginagawa ng mga sinners ay krimen. Lagi ko man sinasabi, ang akala natin pag sinabi sa Bible ng mga makasalanan o sinners, ang akala natin heinous crime ang ginawa nila. Hindi lahat ng ginagawa ng mga sinners ay krimen. Minsan, mas marami pa actually ginagawang mabuti kaysa sa mga mananampalataya, ang mga hindi mananampalataya. Totoo yan. Pero ang tandaan nyo, write this down somewhere. Listen, anything that is not done to the glory of God is done then to the glory of men. Right? And that is the sin of all sins. They are really expressions of human pride. Hypocrisy. Ulitin ko, lahat ng ating gawa, kahit mabuti yan, kung ang ating layunin ay hindi bigyang kaluwalhatian ang Diyos, ang layunin niyan ay bigyang kaluwalhatian ang tao. At kahit sino, basta tao, hindi pwedeng wala lang. Ano ang sabi ng Matthew 7:21-23? May ginawa ba silang masama? Wala silang ginawang masama. Pero anong sabi sa kanila? Right? I don't know you. You evildoers. Let me put it this way. Yung mga unbelievers, what is their purpose of feeding the poor or to give them food? That's your external purpose, right? To feed them. What about your inner or your personal purpose? At ito ang lagi kong naririnig sa mga matulungin, lalo na sa TV. Maraming mga artistang ganyan. Pag ginawa ko ang isang bagay na ito taon-taon, nagbigay ako sa mahihirap, sasabihin pa sa kanya nung nag-interview, ay baka naman lumagpas ka na sa langit niyan. Hindi naman, sasabihin pa, alam na niya ang ginagawa ko. Sinong niya? Sinong siya? And then pagkatapos ay, ano ang feeling mo? Well, I feel like so at peace. I feel like so happy. I feel like I have this inner joy. See whose joy?
It's your joy. Is it God? No. Your inner joy. Ikaw lang, hindi ng mga kasama mo, hindi ng kapatid mo, hindi rin ng Diyos. So, sino ang nag-glorify? Ikaw. Hindi ang Diyos. And that is seen dahil sabi ng Bible, ang Lord lang ang dapat bigyan ng kapurihan. So, kasalanan niya. Kagaya po ng aking ginagawa ngayon. Bakit po ako nagpapagod, nagpupursigi, mag-aral sa buong maghapon, pagkatapos pagdating ngayon, inagahan pa ni Direk. Alas 6 na kailangan kong mag-share ako sa inyo, magturo ako sa inyo. You know what? It is not for me. Mas masarap pong matulog. Sa totoo lang. Ang aking pong may bahay ay talagang sarap na sarap siya sa mga pizza na aking ginagawa. Mas gusto kong gumawa ng pizza. But this is for God's joy. And in fact, there are some people, may mga taong nagkikriticize sa akin. Even I am teaching this lesson, some people are criticizing and they're saying that, hindi ni Pastor Jan yung na yan, ganito. I don't mind. Because I'm not pleasing men. I'm pleasing God. I'm giving glory to God. Pag may lumapit po sa akin, Pastor, na-bless po ako sa message niyo. Praise the Lord. That's good. That's very good. But you know what? My main purpose and my main goal is to give glory to God. Mapapurihan ng Diyos. Dahil kung wala pong nakikinig sa akin, magpipreach pa rin ako sa sarili ko. Kung ayaw kong pakinggan ng aking mga anak at ng aking asawa, I will preach it to myself. That's why I never stop studying. Because I want to give glory to God. At ito, balik tayo. Ito ang pinaka-worst na kasalanan. Ang pagsinungalingan ang salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi, ganito kasi yan. Ang tendency is, daragdagan mo yung ginagawa mo paulit-ulit. Okay? Bakit? Kasi gusto mo ng maraming joy. Kasi meron kang inner joy eh. Sige, magtumulong ulit tayo. Hindi ko sinasabing huwag tayong tumulong. That is good, that is fine. But one thing I'm telling you, kung wala po tayong ganap na relasyon sa Panginoon, ang pagtulong natin is walang value sa Diyos. Walang value sa Diyos. That's why you have to have that genuine relationship with God. So, pwede mong sabihin sa akin na, Pastor John, ibig mong sabihin ay yung mga tumutulong na marami doon sa mga frontliners, nagbibigay ng pagkain, ganito, ganyan, everything. Well, I praise the Lord. Dahil ginamit sila ng Panginoon. Pero sasabihin natin na may credit sila sa Diyos, kung wala kang ganap na tunay na relasyon sa Diyos, walang credit yan. Naalala ko nga yung isang kwento, sorry if I'm going to tell you a bit of story. Naalala ko yung isang kwento sa isang atheist sa Germany. Atheist siya, hindi siya naniniwalang may Diyos. Narinig niyang nananalangin yung mga Kristiyano na missionary, wala pang support, hindi napadala ng support. So nananalangin. Sabi nung German na family, nananalangin sila, bukas yung bintana eh. Sabi, German, para maintindihan nyo. Lord, wala po kaming kakainin, na-delay po yung support, but I know you are a providing God in Jesus' name. Amen. Narinig ng atheist. Sabi ng atheist, patutunayan ko bukas sa mga taong ito na walang Diyos. Pagising kinabukasan ng pamilya, binuksan niya yung, palabas siya, binuksan niya yung pinto kasi parang naramdaman niya may tao na pumunta sa may pintuan. Nakita niya daming groceries, grocery bags, plastic bags. Tuwan-tuwa yung missionary, sabi niya, Lord, indeed, you are so good. You provided everything for us. Napakabuti mo. At yung isang atheist ay nandun sa may bakod, naka-ganyan at ang sabi, wala talaga kayong pag-iisip, walang Diyos. Ako ang nagbigay ng pagkain dyan sa inyo kasi naawa ako sa inyo. Lumuhod yung missionary sa amin, Lord, thank you dahil maging itong atheist na ito, ginamit mo para pakainin kami. Ganyan lang. Walang credit sa Panginoon. You have to have that genuine relationship. I'm telling you, there's other purpose for that. I'm not discouraging you to help. I'm encouraging you to help, but help for the glory of the Lord. And you will give only glory to God if you have that genuine relationship with Him, if you surrender your life to Him.
So ito, alam niyo, itong pinaka-worst eh. Itong pinaka-worst na kasing mangalingan. Kasi bakit? Kasi paulit-ulit kang gagawa ng maraming joy at iisipin na, siguro naman tatanggapin ako sa langit. Siguro naman. And you know, yan ang napakalaking insulto sa Diyos. Nasasabihin natin, pag tayo nagsishare, di ba, sasabihin nila na, ay, siguro naman ay hindi ako itatakwil ng Diyos sa langit dahil wala naman akong ginawang mabuti, wala akong ginawang masama, hindi ako nagnakaw, hindi ako ganito, hindi ganyan. Alam niyo yung sinasabi niyo? Pag ganyan, sinasabi natin hindi totoo ang salita ng Panginoon. Bakit? Dahil ang sinasabi natin, kaya tayo naligtas o kaya tayo maliligtas ay dahil sa mabubuti nating gawa. Hindi dahil sa grasya at habag ng Diyos sa Ephesians 2:8 and 9. Right? So that's the biggest and the worst sin. At dahil na ang purpose ng kanilang mabuting gawa ay purihin ang sarili at pasinungalingan ng katotohanan, kasalanan at malaking kasalanan, no value, useless. Now, balik tayo. Kagaya na sabi ko, itong celebration na ito ay higit sa lahat ay papuri sa Ama dahil ang kanyang kabutihan at pag-ibig, and this is as well symbolizes what? The kingdom of God or everlasting life. Remember I told you, that party is not for Bunso. That party is for what? For the Father. Father represents God, right? Si Bunso ay yung mga penitent sinners. At si Kuya naman represents the hypocrite. At dahil ito yung God's kingdom, hindi talaga makakapasok ang hindi mga taga roon. Yung mga nagkukunyari, not allowed, yung mga plastic, yung mga hypocrite, hindi sila makapasok dahil bawal silang pumasok. Hindi yun ang dahilan. Alam niyo ang dahilan? Hindi dahil bawal silang pumasok. Alam niyo kung bakit hindi makapasok sa langit ang mga hindi kauri ng Panginoon o wala ang Panginoon? Verse 28, sige, ulit. But he was angry and would not what? Go in. See that? Go in. He would not go in. Hindi dahil hindi sila invited, hindi dahil sa ayaw nilang pumasok. Ang dahilan, ayaw nilang pumasok. Dahil ayaw nilang pumasok. Hindi dahil sa hindi sila invited, kundi dahil sila ayaw nilang pumasok. Sorry, yung kamali eh. Yung bang, halimbawa na lang, yung bang mga invited nyo, ay may nagbabawal na wag silang dumalo sa church o pag ini-invite kayo? Hindi. Dahil ang desisyon nila ay wag dumalo. Natatandaan niyo yung hari na may pa-party, inimbitahan niya lahat, pati nasa lansangan, pero ilan ang dumating? Kaya nga, wag na wag nating sisihin ang Diyos dahil maraming nasa impyerno. O papuntang impyerno. The invitation is open to everyone. Kaya sila napunta sa impyerno kasi pinili nilang magpunta sa langit, magpunta sa impyerno by keeping and doing their sins and ignoring the grace that God is offering through Jesus Christ our Lord. Masasabihin nila, unfair naman ang Diyos. Kayo lang ang iniligtas. Unfair ang Diyos. Pumili ang Diyos. Hindi siya pumili ng mga taong pumunta sa impyerno. Kaya sila napunta sa impyerno, pinili nilang magpatuloy sa kasalanan at in-ignore nila ang offer na binigay sa kanila. Verse 28, and his father came out and began entreating him. Ito na naman. Sa bunso, si tatay ang tumakbo. Sa bunso, siya ang sumalubong. Siya pa rin ang nag-aantay. Siya rin ang lumabas. Iniwan ang mga bisita. Bumaba sa bahay si tatay dahil dito kay kuya. Parehong-pareho ng ginawa sa kanyang anak na bunso. At sa pumunta sa kinaroroonan ng panganay. Remember, siya ang naghanap. Siya ang nag-antay. Siya ang pumunta sa atin. Kaya tayo ay naligtas. At syempre, alam niyo ang mangyayari? Titingnan siya sa kanyang mga bisita. Bakit? Dahil siya ang host, bakit siya aalis at bakit siya lalabas? Dapat nakaupo siya doon sa upuan na pinagpipitagan at naglalapitan lamang ang mga bisita. Right? Lumabas siya, pinuntahan si kuya at ang lahat ng tao nakatingin. Ito na naman ang isang napakahiyang pangyayari, nakakahiyang pangyayari. Just imagine, sa gitna ng kasayahan, iiwanan mo ang iyong mga kaibigan dahil galit ang anak mong panganay at ayaw pumasok. Bulong-bulungan na naman siguro ang mga religious leaders na nakikinig. Mali ito. Binastos niya ang kanyang mga bisita dahil sa anak niyang ayaw makipagsaya. Mali ito. Hindi dapat ito. Ganito dapat. Hindi dapat ganyan. Para sa kanila ay tama ang anak na panganay. At maling-mali ang ginawa ng tatay. Dahil ang mga ginawa buhat ng bumalik si bunso ay hindi lamang sa mata ng mundo, lalo na sa isang Hudyo, hindi dapat ginawa yan ng isang pinagpipitagang tao. Na umalis ang kanyang party, sa kanyang party,
Iwanan ng mga bisita at puntahan ng kanyang anak na ayaw pumasok. At yung ginawa ay katulad ng ating Diyos sa mga makasalanang tulad natin. Ilang beses tayong inamo ng Diyos. Ilang beses tayong pinadalaan ng mga tao na naghayag sa atin ng kanyang salita. Na ating tinalakuran, na ating pinatigas ang ating mga puso dahil sa mga kasalanang ating ginagawa. Hindi sa hindi tayo naniniwala, hindi sa hindi tayo hindi ayaw natin, kundi dahil ayaw nating iwanan yung ating mga kasalanan. At ilang beses ang Diyos inamo ang isang tulad ng mga religious o ng mga relihiyoso na tao na magpakatotoo. Ilang beses yung mga nagpapanggap inamo ng Panginoon na makipagrelasyon ng tunay siya. He is the one who seeks to save the lost. And Kuya is totally lost. He is in the house, but he's lost. Alam nyo, nang malaman ng ama ang kanyang panganay ay ayaw pumasok, alam nyo mula noon, sa bagay noon pa naman niya alam yung isang anak niya talagang rebelding anak. At sa inasal na ito ni Kuya, sa kultura ng mga Middle Eastern, dapat din siyang kastiguhin. Hindi na siguro malaman ng mga nakikinig, ng mga Hudyo, ng mga Pariseo at saka mga Saduceo kung saan sila papanig. Sa kultura natin, mali ang ginawa ni Kuya, dapat kastiguhin Pero sa isang banda, mali ang ginawa ni Tatay. Hindi dapat ganun ang ginawa Hindi na malaman nila kung saan sila kakampi. Subalit, binaliwala niya si Tatay. Binaliwala niya ang kagalakan na nararamdaman ng tatay niya nang bumalik ang kanyang kapatid. Binaliwala niya yun. Hindi ba pag yung ating tatay, wala tayong gustong gawin, kundi yung ating kapamilya, yung ating mga magulang ay gawin nating masaya. Right? At pag masaya sila, masaya tayo. Minsan tayo kadalasan tayo nagsasakripisyo para sa kanila. Pero dito, imbis na matuwa siya dahil masaya ang tatay niya at bumalik ang kanyang kapatid, binaliwala niya ang tatay niya. Kagalakan na yun ng tatay niya, binaliwala niya rin ang kanyang kapatid. Pagpapakita na wala siyang ni katiting na pag-ibig sa kapatid at sa tatay. Subalit katulad ng natanggap na naganap kay Bunso, walang kastiguhang naganap. Imbis na paluhurin sa munggo o kaladkarin o paluhurin sa kandila si Kuya, si tatay pinakiusapan ang Kuya na pumasok. And you know what? A real picture of our God. Kahit sino, pinakikiusapang pumasok lagi ng Panginoon ang bawat isa. That is love, compassion, humility, kindness. What a selfless love. Si tatay na tumakbo at sumalubong kay Bunso ay siya rin ang tatay na inabot ng kanyang habag ang isang rebelding hipokritong tulad ni Kuya na nakatira mismo doon sa kanyang bahay. Subalit ano ang sagot ng panganay? He answered and said to his father, "Look, let me stop from there." Alam niyo mga kapatid, uulitin ko, ang Panginoon, napakaraming beses siyang bumalik at inamo tayo. Natatandaan ko, nung ako ay bago maging Kristiyano, 4 pastor ang nag-share sa akin. Ako po ay leader ng mga aktivista sa University of the East. Wala nga akong Diyos So, hindi mo ako matalo sa debate, ngunguto-nguto yung pastor. May isang pastor na naman, ngunguto-nguto naman. And lastly, nung ako'y takot na ay na-share ako ng aking uncle na pastor, Pastor Jimmy. Nabot kami hanggang hating gabi pero hindi niya ako napasuko. Pero yun na pala ang paghipo sa akin ng Panginoon. Napakaraming beses. Kaya nga pagdating ko sa langit, hahanapin ko yung mga pastor na yun. At kakamayan ko at sasabihin ko sa kanilang, hindi na sayang ang inyong paghahayag sa akin. Then tuloy tayo. Subalit ano ang sagot ng panganay? Verse 29. He answered and said to his father, "Look, let's stop from there. Look,
Wow. Do you know what does it mean? Alam niyo ang ibig sabihin niyan? Alam niyo si Bunso, kahit na nung kinuha niya ang mana niya, hindi niya sinabihan ang tatay niya ng Luke. Right? Tingnan niyo sa verse 11 ulit. Sabi ni Bunso, Father, give me the portion of goods or my inheritance. At least meron siyang father, right? Si kuya wala. Hindi niya tinawag na father ng tatay niya. Hindi mo tatawagin ng tatay mo na Luke. Though sa Tagalog, wala itong translation. Itong Luke, tanda ito ng walang respeto, walang pag-ibig, walang paggalang. Pareho yan sa hoy. Parang ang sinabihan mo niya, taong walang relasyon sa'yo. Kahit sa tauhan mo, hindi mo yan masasabi. And then he says, for so many years I have been serving you. Alam niyo ang translation niya sa Greek? Slave. I've been your slave. For so many years, I've been your slave, ang sabi niya. Ganito yan sa Tagalog. Yung translation nila mababaw, pero mas matigas at malalim ang kahulugan niya. Ganito yan. Hoy, nagpaalipin ako sa iyo ng mahabang panahon. Yan ang exact na dapat translation niya. Hindi niya sinabing tatay o father. Ang sabi niya, look. At eto na ang mga hypocrites. Ganito ang mga dialogue ng mga yan. Right? See? Just imagine, a real classic hypocrite. For so many years, naglingkod sa tatay, nagtrabaho. By the way, let me remind you, hindi siya nagtrabaho. Hindi siya nagbungkal. Ang translation dyan, nag-manage. You know why? And the indication is nag-manage talaga. If not the translation, dahil wala sa kultura ng mga Hudyo na yung mga anak nila ay nagle-labor, nagbubungkal. Nagsusupervise lang o nagmamanage. See? Wala siyang guts na kagaya ni Uto. Yung technique niya, just simply hang around, petik-petik, and wait na matodas ang tatay, right? But deep within. Just imagine, for so many years, gumawa siya gumawa siya o nag-manage siya, hindi nagbungkal. At the same time, hindi bukal sa loob. May galit siya, may kinikim-kim na sama ng loob. At sa tingin niya, nagpaalipin siya. Alipin ang tingin niya sa sarili niya. Hypocrite. Marami niya sa church. Wala na po nawa ito sa ating gumagawa. Yung mga nagbibilang ng ginagawa, then in the end, isusumbat. Ako na nga ang nanundo. Ako pa ang maglinis. Ako pa ang maghugas ng mga. You know? Nagpaalipin ako. At dinagdagan pa. Classic nga ito eh. Classic na hypocrite. Next, tuloy ang basa. And I have never neglected a command of yours. Wow! Ginawa ko lahat. Ibinuhos ko lahat. Familiar yan, right? Look at Matthew 19 and Luke 18. Anong verse yun? Ang sabi, hindi ko na alaman ng verse. Anong sabi? Lord, doon sa rich young ruler, here are the commandments. Ang sabi ng Panginoon. Ito ang mga commandments. At sumagot ang rich young ruler. Anong sabi? Nagawa ko na po ang lahat yon. Now tell me ano yan? Yan yung mga tao na akala nila ay gumawa sila ng mabuti ay nag-iilusyon na sila ay matuwid. But all falls down to what? Hypocrisy. Kasi nga, ang mga good words niya is not to give glory to God, but to man. And we cannot say that to God dahil ang Diyos mismo ang nagsabi. Walang matuwid, wala kahit isa. Sa 2 Chronicles, ang sabi, walang tao ang hindi nagkasala. At pag sinabi raw natin na hindi tayo nagkasala, ano sabi ng Bible? Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At hindi lang sinungaling, ang una, sabi niyon, we deceive ourselves. At ano, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. As far as I know, I never disobeyed you. Ang sabi niya, as far as I know, I'm perfect. Yan ang gusto niyang sabihin sa tatay niya. At alam niyo, ayon sa mga sinasabi niya sa tatay niya, kung ano ang gusto niyang ipamata, yung tatay niya, puro mali ang ginawa. Maling tumakbo ka dahil hindi ganyan ang ating kultura. Wala sa atin ang tumakbo. Ginawa mo kahiyaya ang sarili mo. Inilantad mo ang iyong binti. Inilantad mo ang iyong hita. Dahil dyan sa anak mong masama. Maling pinatawad mo siya. Hindi mo man lang kinastigo. Maling inakap mo siya. Maling pinroteksyonan mo siya. Sa anumang pwedeng gawin ng mga kaibigan at kamag-anak natin dahil sa ginawang kawalang hiya niya. Maling hinalikan mo siya, tanda ng pagpapanggap mo, ng kanyang pagsisisi, tanda ng pagbabalik mo ng pagiging anak niya. Mali, lahat ang iyong ginawa. Yan ang gustong sabihin ni Kuya. Maling binigyan mo siya
ng iyong pinaka-best na robe para balutan ang kanyang karumihan at kasalanan. Maling binigyan mo siya ng singsing tanda ng kanyang authority mula sa ating mga ari-arian. Maling binigyan mo siya ng sandals tanda na hindi na siya dapat magpaalipin para mabawi niya o matubos niya ang kanyang nilaspag. Mali lahat ang ginawa mo. Yan ang gusto niya sabihin sa tatay niya. Maling nagbigay ka ng napakalaking handaan para sa isang napaka-makasalanan. Lahat ng ginawa mo ay mali at ako mula pa. Walang nilabag na utos, nagtrabaho ako, nagpaalipin ako. And that is what Kuya is saying. And that is what some people are saying. Kuya work hard. Perhaps very hard. But again, hindi yung nagtanim at nag-araro dahil anak siya ng may-ari. Sabi ko nga kanina, kultura nila at tradisyon nila at batas nila na hindi dapat nagbubungka ng kanilang mga anak. Nagmamanage lang. He is just a worker and a faithful worker. But his work was not a labor of love that would please the Lord. Sabi sa Ephesians 6, verse 6, di ba? Doing the will of God from the heart. Gumawa daw tayo mula sa puso. Hindi siya ganyan. Kayo po kaya? Tayo po kaya? No doubt he worked hard. But you know what? His heart was not in his work. Alam niyo kung nasaan ang puso niya habang nagtatrabaho? Alam niyo kung nasaan ang puso niya? Tuloy ang basa. Verse 29. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Alam niyo ang ganyan, alam niyo ang ganyan ang perception? Si Paul. Nang hinahabol-habol niya ang mga Kristiyano noon, sabi sa Philippians 3, right? Blameless, sabi niya. And he went everywhere he could threatening and slaughtering and imprisoning and killing the Christians. Right? Si Kuya nalagtad, walang pag-ibig sa ama, sa kapatid. Walang interest kung gaano kamahal ang tatay niya, ang kapatid niya. Wala siyang design ng kapagbahagi sa kagalakan ng kanyang ama. But according to him, wala akong ginawang kasalanan. At dahil walang kasalanan, wala akong dapat ihingi ng tawad. Lagi niyong narinig yan, di ba? Hindi ako nagnakaw. Ayaw pumasok sa celebration. Alam niyo na gusto niyang magpatay ng hayop. Sabi niya, hindi mo man lang ikaw binigyan ng hayop eh. Para ano? Makipag-party sa aking mga kaibigan. Just imagine sa mga kaibigan, ang tatay at kayong kapatid hindi kasali. Ang nasa isip niya, pag nakakuha ko ng isang kambing o kung ano man, magpaparty ako kasama ng aking mga kaibigan. Not with the father, not with the son. But according to him, wala akong ginawang kasalanan. Wala. Dahil walang kasalanan, wala akong dapat hingin ng tawad. Ayaw pumasok sa celebration. Kasi katulad ni Kuya, hindi ako dapat makisali kasi lahat sila mali ang ginagawa. Ako lang ang tama. Write this down. And I want you to remember this. Nobody, as in nobody, goes into the kingdom of God without repentance. Si Kuya is a classic hypocrite. Marami ang puso. His heart is wicked. His heart is alienated. His heart is selfish and is blind to spiritual reality. Again, let me remind you. Literally, kasama siya sa bahay ni tatay. Lagi nasa bahay ng ama. Nagwo-work sa ministry ng ama. Sa labas, sa anyo, napakabanal. Walang kapintasan, walang dumi, walang bahay kasalanan. Nasa gawain lagi. May BS, may practice, may prayer meeting, keeping all the rules, obeying all the command. Morally on the public front. Wow. Excellent. Outwardly good. Outwardly so clean. But inwardly, no joy. No love for God. No love sa kanyang mga kapatiran. Hindi maintindihan ng salitang grace. Why? No real relationship with God. Yan ang laman ng puso niya. By the way, it's not finished yet. Tingnan niyo kung paano ipamukha ng lapastangan na anak na ito ang maling paratang niya sa tatay niya. Ano ang sabi? I have never neglected a command of yours and yet you have never given me a kid or a goat. This is not fair. Right? This is not righteous. Right? Minsan sinasabihan tayo, hindi dapat ganyan, dapat ganito. Alam niyo ba sa sinabi ni Kuya, ano ang gusto niyang puntuhin? Ganito. Wala akong kasalanan, kaya hindi ko kailangang humingi ng sorry. At dito, ikaw ang mali, ang ginawa mo, lalo na sa akin, kaya ikaw ang magbigay ng sorry. Yan ang mga plastic, mga kapatid. Yan mga hypocrite. For them, God should forgive us for violation of our understanding.
Sisisihin nila ang Diyos sa kasalukuyang nangyayaring sitwasyon natin. Ibig sabihin, sa lahat ng maling nangyayari, ang dapat humingi ng tawad ay Diyos. Dahil pinahintulutan niyang mangyari. Alam niyo yun? Kung He is a loving God, bakit may namamatay sa gutom? Bakit may mga sakuna? Bakit may inaabuso? Bakit may war? I have told you that last time. Ang sinasabi niya, Bunso is a bad guy. He is a bad guy. Pero si tatay ang the worst. He is the baddest. Now look, verse 29 pa rin sa huli. You never given me a kid. Remember I told you that a while ago? Gusto niyo makipag-party. Gusto niyo makakuha ng isang bisirong kung anumang animal na pwede niyang kunin. Yun ang inaambisyon na gusto niyang mag-party. Hindi kasama ang kanyang mga kamanghan sa buhay. Hindi kasama ang tatay, ang kanyang kuya, ang kanyang kapatid na bunso. Ang gusto niya kasama mga friends niya. He has no fellowship with the Father. He is angry, resentful, jealous, envious, impenitent, and greedy. He thinks he's worked as a slave so long. And what has he gotten? Nothing. At pag may pagkakataon na makuha niya ang ibig niya, makipagsaya siya sa mga kapuso o kapamilya. Hindi sa mga kapuso niya at kapamilya, doon sa mga kaibigan niya. Ang iniisip niya ng mahabang panahon, mag-happy-happy. Pero not with the family. Sa verse 30, tuloy natin, makikita kung paano lapastanganin ni Kuya sa tatay with regards sa tatay's character, integridad at bilang ama. Verse 30, malapit na tayo. Then, this son of yours came who has devoured your wealth with harlots. You killed the fattened calf for me. You don't give me a goat, but you killed the fattened calf for him. This son of yours. Yan muna, this son of yours. Bakit hindi niya ba kapatid yun? Hindi man lang niya nasabing brother? That indicates na ni konti man lang ilapit ang sarili sa kapatid niya, ayaw niya. Hindi naman sinabing ampun siya eh. Hindi rin sinabing ibang ina niya. It seems wala siyang kapatid, not even consider his brother a friend. Alam niyo yung aking mga anak, pag nagsusumbong sa akin patungkol sa maling ginawa ng kapatid niya, kahit sino doon sa dalawa, sasabihin ng isa, yung anak mong mabait, sasabihin ko sa kanila, kahit sinong magsumbong, bakit? Hindi mo ba siya kapamilya? Hindi ba kita anak? Siya lang ba ang anak ko at ikaw ay hindi? And this is what Kuya is saying. Yung anak mo, what he's saying is wala akong relasyon sa kanya. Since siya ay anak mo, kayong dalawa lang ang may relasyon. Next, ano sabi? Who has devoured your livelihood with whom? Harlots, hostess, murikat. Ngayon tanong, paano niyo nalaman ng hostess ng kanyang batang kapatid? At inubos ang pera sa mga ito. Walang sinabi sa Bible. Wala rin sinabi ang Panginoong Hesus dahil siya ang nagkukwento. Pero isa lang ang papasok sa isip natin. Baka yun din ang gawain niya. Now listen up. Nagkakasayahan, music, dancing, halakakan, and suddenly sa labas sa madilim ay may isang scene na nagaganap. Lahat ng kinimkim ni Kuya ay nilabas niya ng oras na yon. Lahat pati ang tunay niyang pagkatao lumabas. At lahat yung mga kapatid hindi na natiling nakatago. Ilalabas yan at ilalabas, hindi mananatiling secret. Alam niyo, lalo siguro nagpuputok ang butsi ng mga religious leaders nang marinig nila na ng hostess si Bunso. Dahil sa Deuteronomy ay dapat patayin ng mga tao nakikipagtalik sa hostess. Ang sabi, you killed a fattened calf. This is another wrong accusation. Very wrong. Why? Remember last week, this celebration is not for the younger son. This party is not to glorify this party is not to glorify na bumalik yung anak. This celebration is giving the glory to the Father for His goodness, right? For His grace. So therefore, the killing of the fatted calf is not for the younger son. It is for the father. The credit belongs to the reconciler. The credit belongs to the father. It is for him, not for the younger son. Hindi si Bunso ang tumakbo, hindi si Bunso ang umakap, hindi si Bunso ang humalik, hindi si Bunso ang nagbigay ng balabal, nagbigay ng singsing, nagbigay ng sandalyas, ang tatay. Kaya ang lahat ng kasayahan ito maging kasayahan sa langit sa bawat isang mananampalatayang bumalik sa Panginoon at isang hindi mananampalatayang nagpasakop sa Panginoon. Ang kasayahan sa langit ay hindi para sa tumanggap kung hindi para sa Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihang loob. Yung kanilang pangunawa sa Diyos ang nagbulag sa kanila. Yung kanilang pagiging self-righteous, yung kanilang pagiging ipokrito ang nagbulag sa kanila para hindi nila makilala ang totoong Diyos. When we go to heaven, the direction of our praise is going to be toward us, not toward the sinners. It's going to be toward the Savior.
And again, I repeat, the celebration represents the kingdom of God. The Father represents God in the likeness of Jesus Christ. Bunso represents ang nagsisinungaling, ang nagsisisi. Si Bunso ay nagre-representa ng isang nagsisisi, penitent sinners. Si Kuya ay isang hypocrites. Represents who? The religious leaders. You want more? Let's continue. Verse 31. Just another 7 minutes. Verse 31. He said to him, "My child, you've always been with me. All that mine is yours." What a tender response, right? Alam niyo, nakakahiya na namang asal yan ng ama. Dapat sana, dahil sa mga kalabastanganan ni Kuya, kinaladkan na niya yan at kinastigo. But look what the father said. Child, wow. Alam niyo, kung paano niya sinabi? Sinabi niya yan na may lungkot at may sakit at may pag-ibig at may habag. See what the son uses? The son uses no title, no respect. The son uses no title, no respect. Di ba, hindi ba niya, look, ang sabi niya. The way the father speak to him, kahit siya ay makasalanan, kahit ayaw niyang pumasok, kahit inignore niya ang tatay niya, kahit, sabi nga, nilapastangan niya ang tatay niya, with full respect, with full compassion, and full love, son. And here you see the patience of God with the sinners. Even hypocrites, nakita niyo ang kanyang patience sa atin. Alam niyo, minsan, madalas mas mabuti pang maghintay sa mga prodigals sa mga talagang nagpakasama at sama kaysa mga plastic. Kasi ang alam nila, sa sarili nila, matuwid sila, hindi kailangan magsisi. Alam ng ama na si Kuya ay isang uri ng rebelding anak. Alam niya na kahit kasama niya, katulong niya, alam niya na fake ito, plastic ito. Look, verse 31 again. All that is mine is yours. Hindi na natin kailangan hatiin yan. Lahat ng sa akin ay sa iyo. And here's the picture of the generosity of God and the endless of His grace and resources. It's all for all who come to Him, who humble before Him. But for Kuya, it will never be his. With that kind of attitude, it will never be yours by works. You'll never earn it. But it's here. If you ever want to establish a relationship, His grace, God's grace is always available. Last verse, verse 32, goes back to the main thing. We have to be merry and rejoice. Alam niyo sinasabi ng father sa Kuya? You don't have any option. You don't have any choice. We have to be merry. Kailangan natin magsaya. Alam niyo kung bakit wala silang option? Kundi magsaya? Dahil ito ang nagpapasaya sa Diyos. This is heaven's joy. It can't be restrained. It can be delayed. It can be postponed. It can be subdued. It can be mitigated. It can be lessened. Kaya nga wala sino mang makapagpigil sa joy na ito ng Panginoon na makita magbalik loob ang isang kasalanan. At ang joy na yan ng Diyos ay hindi lamang sa mga katulad ni Bunso, sa immoral, sa isang irreligious, gayon din sa isang plastic, secret sinner, secret rebel na katulad ni Kuya kung magbabalik at magsisisi, gayon din ang magaganap sa langit celebration. You know, that is what the story is all about. God through Jesus Christ ran to a penitent prodigal, and He ran to a humble, to a hypocrite, whose sinfulness is on the inside. The younger son was overwhelmed with his father's grace. And you know what? Kaagad-agad, humingi siya ng kapatawaran at kaagad-agad din, tinanggap niya ang kanyang kapatawaran. He entered into the celebration of the Father's joy, that is eternal salvation. Parehong invitasyon kay Bunso at kay Kuya, pero kay Kuya, he chose not to attend. Hindi siya pumasok. And the story ends there. The story ends there. But before I pray, let me ask you something. What is in your mind? May tanong po ba kayo? Ako po meron. Alam niyo ang tanong ko? Parang bitin ng istorya. Right? Kasi, okay, hindi pumasok si Kuya, and then what happened? Hindi natin alam kung ano ang nangyari. Kung napilit ba ng ama na pumasok at makisaya si Kuya, walang ending. Right? Alam niyo yung mga palabas na walang ending, naiinis ka, yun, tapos na. Then, inilabas na ang mga pangalan. Well, alam niyo, I believe, sinadya ito ng Panginoong Jesus na hindi niya bigyan ng ending yung istorya na ito. Dahil alam niya na ang ending nito ay makikita natin. Alam niyo kung ano ang naging ending? At sino ang gumawa ng ending?
Ang gumawa ng ending, mga kapatid, ay hindi na parable. Katotohanan na. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, at ang mga relihiyosong mapagpanggap na kagaya ni Kuya. Alam niyo yung ginawa nila sa ending? Dinakip nila at ginapos na parang kriminal si tatay. Kinaladkad. Nilitis ng walang kasalanan. Pagkatapos hinagupit ng paulit-ulit na hinagupit. At si tatay, alam niyo ang kanyang ginawa, hindi siya umimik na parang isang tupang kinakatay. Imbis na siya yung mimik, imbis na siya yung lumaban, ibinigay niya, sabi sa Isaiah 50 verse 6, ibinigay ko ang aking likod sa gustong umagupit sa akin at hinagupit ang Panginoon. Alam niyo po ang latigo noon? Ang latigo noon ng mga Romano ay merong sima sa dulo. Na pag ipinalo sa katawan ng Panginoong Isus, pupulupot yung sima at pagkatapos yung sima ay lulubog sa katawan ng Panginoon at pagkatapos ay hihilahin paulit-ulit. Pagkatapos si tatay, dinuraan, bigyan ng koronang tinik at pinagpapalo sa ulo. At pagkatapos, alam niyo kung anong ginawa nila sa ending? Ang sabi ng Isaiah 6, ibinigay ko ang aking mukha. Alam niyo, Panginoon nagkatawang tao, siya ay isang Arabo. Siya ay balbasan, ibinigay niya ang kanyang mukha. Alam niyo ang ginawa nila? Ginanot nila ang balbas ng Panginoon. Kaya ang sabi sa Isaiah 52 verse 14, tao pa ba ito? Hindi na nila makilala ang Panginoon dahil wala na siyang balbas. Ginanot nila. Hindi ginanot. Alam niyo ang ginawa nila sa tatay? Pagkatapos nilang parusahan, pagkatapos nilang hagupitin, pagkatapos nilang duraan, pagkatapos nilang bigyan ng koronang tinig at pagpapaluin sa ulo, alam niyo ang ginawa nila sa tatay? Kinuha ng 2 puno. Pagkatapos ginawa itong krus at pinapasan sa kanya, dinala sa krus ng Kalbaryo at doon siya pinatay. Mga kapatid, yun ang ending. Yun ang ending ng istoryang ito. That's the ending, my friends. And you know what? Kung ano at kailan nangyari ang ending na yan, ilang buwan lang matapos sabihin ng Panginoon ang parable na ito. Nangyari na ipinako ang Panginoong Hesus at ang gumawa sa kanya ng lahat ng yon, ang gumawa ng ending, ang mga katulad ni Kuyang relihiyoso na mapagpaimbabaw, ang mga religious leaders at ang mga hypocrites. Yan po ang ending. Yan ang naging ending ng istorya na ito. Yan ang ginawa nila sa tatay. Yan mismo. Let's pray. Father, thank you. Thank you, O God, for your loving kindness, for that generous grace, O Lord. Thank you, O God, na sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga bagay, O Diyos, na kami po yung nagkakasala at patuloy na nagkakasala, naandyan ka lagi, O Diyos, sa amin. Father, thank you. Father, we glorify you, we honor you. Thank you, O God, for your wisdom. Thank you for your word, and even thank you for your faithfulness. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen.